Matalik na magkaibigan sina Elmar at David. Simula nung mga bata pa lamang sila. Nagkakilala ang dalawa nang maging magkaklase sila sa elementarya. Magkaiba ang estado ng kanilang pamumuhay, sapagkat si David ay lumaki sa isang prominenteng pamilya, samantalang sa Elmar naman ay hamak na jeepney driver lamang ang kanyang ama. Ngunit hindi ito naging hadlang para hindi sila maging matalik na magkaibigan, hanggang sa sila ay magbinata at magkolehiyo na. David, andyan na yung sundo mo oh. Sigaw ni Elmar sa kanyang kaibigan. Ay oo nga pre, sige mauna na ako sa'yo ha. Paalam ni David sa kanya. Sigurado ka ba? Hindi ka ba sasabay? Tanong ni David kay Elmar. Hindi na pre, may dadaanan pa kasi ako eh. Pagdadahilan ni Elmar sa kaibigan. Pero ang totoo ay nahihiya siyang sumabay, lalo na't ang nagdadrive ay ang papa ni David. Nahihiya siyang malaman nito na sa isang squatter lamang sila nakatira at ang kanyang ama ay hamak na jeepney driver lamang. Sa totoo lang ay inggit na inggit siya sa kanyang kaibigan dahil pakaramdam niya ay na kay David na ang lahat. May magandang bahay, magarang kotse, mayamang magulang. Yun nga lang ay mapurol ang utak ng kanyang kaibigan. Ganun siguro kapag nasa iyo na ang lahat no? Hindi ka na nagsisika pa. Siguro kung ako ang anak ng tatay niya, sobrang proud sa akin yun. Sabi pa ni Elmar sa kanyang sarili, habang nakatingin sa kotse ng kaibigan na papalayo na. Napakamalas ko naman. Kasi bakit naman kasi sa isang jeepney driver lamang na tatay ako napunta, na hindi ko na nakitaan na malinis, palagi na lamang pawis, at nagmamantika ang katawan. Nakakahiya tuloy ipakilala sa kaibigan ko. Naiinis na sabi ni Elmar, habang naglalakad papuntang sakayan ng jeep. Kahit na alam ni David ang buhay ni Elmar, kahit kailan ay hindi ikinuwento ni Elmar sa kanyang kaibigan ang kanyang pamilya. Pag napupunta doon ang topic, ay iniiba niya ito kaagad. Para kasi sa binata, ay walang maganda sa buhay ng kanyang pamilya. Isang beses ay uwian na nila. Naglalakad sila papalabas ng gate ng kanilang campus, nang bigla na lamang naisingit sa kanilang usapan ng pamilya ni Elmar. Alam mo pre, naisip ko lang, na sa tagal na nating magkakilala, pero wala ka pang gaanong nakikwento patungkol sa pamilya mo. Sabi ni David kay Elmar. Ano naman ang gusto mong malaman pre sa pamilya ko? Wala naman maganda sa buhay namin eh. Sabi ni Elmar na halatang naiirita pag ganoon ang kanilang tapi. Hoy grabe ka naman magsalita pre. Gulat na reaksyon ni David. Totoo yun pre. Alam mo David, aaminin ko nainggit talaga ako sa'yo. Minsan nga iniisip ko, na sana ay katulad na lang rin ng sayo ang pamilyang meron ako. Alam mo, sobrang idol ko ang papa mo eh. Napakatalino at responsableng ama. Yung tipong pag nakita mo pa lamang sa daan, ay may pagmamalaki mo na siya ang tatay mo. Hindi tulad ng tatay ko. Dire-diretsong sabi ni Elmar sa kaibigang si David. Hindi napansin ni Elmar ang pagkunot ng noo ni David. Tahimik lamang ito habang sila ay naglalakad. At patuloy pa rin ang papuri ni Elmar sa kanyang ama. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagsalita muli si David. Pre halika, punta muna tayo ng mall. Ayoko pang umuwi eh. Tapos na naman na ang exam natin. Medyo maaga pa naman tayo. Pag-aaya ni David kay Elmar. Sigurado ka ba pre? Baka hanapin ka ng papa mo ha. Nung nakaraan ay nahuli ka noon nagkakating classes. Hindi yan pre, naka-out of town si papa. Saka sinabihan ko yung driver na wag muna akong susundiin. Sabi ni David kay Elmar. Ganun ba? O sige, ayoko pa rin naman ang umuwi sa amin muna eh. Nakakawalang gana kasi. Sabing iyon ni Elmar. Nagtungo nga ang dalawa sa mall at gabi na silang nakauwi. O anak, bakit ngayon ka lang? Nag-aalalang tanong ni Mang Simon sa kanyang anak na si Elmar. Hinintay kitang kumain anak. Ang nanay mo naman ay nakatulog na sa paghihintay sa'yo. Saan ka ba nanggaling? Akala ko ba exam nyo lang ngayon? Bakit ginabi ka na ata ng uwi anak? Alalang-alala kami ng nanay mo sa'yo. Akala namin kung napano ka na. Sunod-sunod na tanong ni Mang Simon sa anak. Pwede ba tay? Sa susunod po ay kumain na lamang kayo ni nanay. Hindi ko naman po dala ang kaldero eh. Malaki na po ako, kaya kaya ko na ang sarili ko. Lumabas lang ako kasama si David kanina. Pagkasama ko kasi siya, parang mayaman na rin ako na katulad niya.
Hindi tulad dito sa bahay. Puro kahirapan ang nakikita ko. Nawawalan ako ng gana sa buhay. Bakit naman kasi hindi tayo mayaman? Walang modong tanong ni Elmar sa kanyang ama. Nagising naman ang nanay ni Elmar sa lakas ng boses niya at narinig ang lahat ng sinabi nito sa kanyang ama. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Elmar. Yan ba ang natututunan mo sa eskwelahan? Ang sagot-sagutin at insultuhin ng mga magulang mo na siyang nagtataguyod sa'yo? Galit na sabi ni Aling Mildred sa kanyang anak. Kahit na ano pa ang marating mo sa buhay, kung labastangan ka naman sa mga magulang mo, sigurado akong hindi ka magtatagumpay sa iyong buhay. Galit na sabi ni Aling Mildred. Kahit mahirap lang ang buhay natin, ay marangal naman naming itinataguyod ng tatay mo ang pangangailangan niyong magkakapatid. Salat man tayo ngayon at hindi man namin maibigay ang mga gusto nyo tulad ng ibang mga kaedad nyo. Pero mga anak, nakikita mo naman ang pagsisikap namin ng tatay mo. Halos wala na nga kaming pahinga lalong-lalo na ang tatay mo. Mapunan lamang ang matrikula niyong magkakapatid. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga salita mo na yan. Sabay talikod ni Aling Mildred. Halika na Simon, maaga pa tayo bukas. Magpahinga na tayo. Dismayadong tinignan na lamang ni Mang Simon ang kanyang anak at saka sumunod na sa asawang si Aling Mildred sa kanilang kwarto. Nakaupo sa gilid ng papag si Mang Simon at nakatingin sa malayo. Magpahinga ka na mahal, sabi nito sa kanyang asawa. Kung nakatapos lang sana ako ng pag-aaral, hindi niyo sana dinadanas ang hirap na to ngayon. Malungkot na sabi ni Mang Simon sa kanyang asawa. Ano ka ba naman Simon? Huwag mong intindihin ang sinabi ng anak mong yan. Dahil yan sa mga kaibigan niyang mayayaman. Hindi mo naman kami pinabayaan Pasasaan ba't makakaahon na rin tayo sa buhay? Ang importante, natutugunan natin ang pangangailangan ng dalawa nating anak. Darating din ng araw na maiisip na Elmar na mali ang lahat ng kanyang mga sinabi sa atin. Halika na, matulog na tayo. Yayang muli ni Aling Mildred sa kanyang asawa. Samantalang sa Elmar naman ay pabali-balikwas at hindi mapakali sa kanyang higaan. Alam niya sa kanyang sarili na mali ang lahat ng kanyang mga sinabi sa kanyang mga magulang. Lalo na sa kanyang amang wala namang ibang ginawa kung hindi ang maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Ngunit hindi rin niya maialis sa kanyang isipan na sana ay iba na lamang ang kanyang naging pamilya para sana ay hindi siya nahihirapan ng ganoon. Kinabukasan, araw ng Sabado noon, wala siyang pasok ngunit maaga siyang umalis. Papunta siya sa bahay ng kaibigang si David upang yayain itong magbasketball. Madalas ay nagtatricycle siya kapag pumupunta sa subdivision ng kaibigan. Ngunit dahil hindi naman ito gaanong kalayuan at wala rin naman siyang pamasahe, kaya't nilakad niya na lamang ito. Sa isip-sip niya ay maaga pa naman at exercise na rin iyon para sa kanya. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang pamilyar na muka. Tita Jen, usal na Elmar sa sarili. Napatayo na lamang siya sa likod ng puno sa di kalayuan mula sa kinaroroonan ng taong nakita niya. Si Tita Jen nga, ang tinutukoy niya ay ang mama ni David. Ngunit bakit ibang lalaki ang kasama nito? Tanong ni Elmar sa sarili. Nako, baka kamukha lang. Pagkukumbinsin nito sa sarili. Nang magkita na sila ni David, ay hindi pa rin nawawala sa isip ni Elmar ang kanyang nakita. Gustuin man niyang sabihin sa kanyang kaibigan, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito uumpisahan at hindi rin niya sigurado kung ang mama nga ni David ang nakita niya kanina. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit kanina ka pa tulala dyan? Pasag ni David sa kanya. Wala lang pre, may niisip lang ako. Alibay ni Elmar sa kaibigan. Pinili niya na lamang na ilihim ang kanyang nakita dahil hindi rin naman siya sigurado doon. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw at nakalimutan na iyon ni Elmar. Samantala isang araw, niyaya ni David na lumabas sa Elmar. Pre, busy ka ba? Tanong ni David na nasa kabilang linya. Hindi naman masyado pare, sagot ni Elmar sa kaibigan. Labas tayo pre, yaya ni David sa kanya. Naku pre, okay na sana kaso wala akong budget ngayon Kung gusto mo, ay dito na lamang tayo malapit sa amin magkwentuhan. Suwestyon ni Elmar sa kaibigan. Ayaw na muna kasi niyang lumabas. Bukod sa wala siyang pera, ay hindi pa rin siya gaanong kinikibo ng kanyang ina. Simula nang nangyari ang nakaraang gabi. Ang kanyang tatay naman
ay palagi rin umiiwas sa kanya at hindi niya mabasa ang saloobin nito. Kaya't nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Kaya bilang bawi ay nagsisipagsibagan siya sa kanilang bahay para maibsan ang konsensyang nararamdaman sa kanyang hindi magandang inasal. Samantala, ganoon nga ang nangyari. Nakita na lang sila ni David sa sinasabi niyang lugar. Matapos niyang magawa ang mga gawaing bahay, ay nag-asikaso na siya upang umalis. At tulad ng dati, ay nilakad niya na lamang ang lugar na sinasabi niya kahit may kalayuan ito mula sa kanilang bahay dahil talagang wala siyang pera ng mga panahong iyon. Sa kanyang paglalakad ay sakto naman na nakita niya ang sasakyan nila David. Ano ba yan? Iba talaga ang mayayaman. Napakalapit lang naman ng lugar na sinasabi ko mula sa bahay nila. Tapos ay nakakotse pa talaga siya. Bulong na Elmar sa sarili. Sa pag-aakalang si David ang sakay ng kotse. Ngunit laking gulat na lamang ng binata nang makitang ang papa pala ni David ang bumaba at may kasamang sexing babae at sigurado siyang hindi iyon ang mama nito. Naalala niya tuloy yung nakita niya noong nakaraang linggo na babae na hawig ng mama ni David. Lumakas tuloy ang kutob niyang mama talaga ng kaibigan niya iyon. Natigilan siya sa kanyang pagmumuni-muni nang makita niyang hinalikan ng papa ni David ang babae at narinig niyang tinawag itong honey. Napatago na lamang ang binata sa pakambang baka makilala siya ng tatay ng kanyang kaibigan. Wala naman itong pakialam sa kanya, ngunit para sa binata, siya ang nahiya sa kanyang nakita. Gumuho ng mga sandaling iyon ang paghanga niya sa pamilyang meron ng kanyang kaibigan. Doon niya naisip ang kanyang ama't ina na kahit salat sila sa maraming bagay, ay tapat naman ang pagmamahala ng kanyang mga magulang. Napag-alaman din ni Elmar na kaya gustong makipagkita sa kanya ni David ay upang magsabi ng problema. Nagsabi ito sa kanya ng mga sama ng loob nito. Ito ay ang mga bagay na hindi nalingid sa kanyang kaalaman dahil bago pa man sabihin sa kanya ni David ang buong kwento, ay alam niya na ang mga bagay na iyon. Kumpirmasyon na lamang ang kulang. Nang araw na iyon ay hindi maiwasan ni Elmar na maawa sa matalik na kaibigan. Sapagkat nasa kanya man ang lahat ng karangyaan sa buhay, ngunit hindi kayang bilhin ng pera ang isang buo at tapat na pamilya, katulad ng nasa kanya ngayon. Kaya pre, sabi mo ay swerte ako? Nagkakamali ka? Sabi ni David kay Elmar. Ikaw ang swerte, Elmar, dahil kahit simpleng buhay lamang ang meron kayo, buo naman ang pamilya mo, hindi tulad ng sa pamilya ko. Kahit kailan ay hindi na kami mabubuo. Dahil pareho na silang may kinakasamang iba ngayon. Pakiramdam ko pre, ay naiwan ako sa ere. Sabay hagulgol ni David sa kaibigan. Pre, umayos ka. Baka mapagkamalan tayong magjowa dito. Biro ni Elmar kay David. Para kahit papaano, ay bumaba ang emosyon na nararamdaman nito. Dama niya kasi ang bigat ng nararamdaman nito. Matapos kumalma ni David, ay napagpasya ng dalawa na umuwi na. Habang naglalakad si Elmar pauwi sa kanilang bahay, ay nag-flashback sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Simula nang sinagot-sagot niya ang kanyang mga magulang, hanggang sa may matuklasan siya sa pamilya ng matalik na kaibigan. Doon ay napagtanto niya na mas maswerte pa rin talaga siya kay David, dahil siya ay pera lamang ang kulang sa kanila. Subalit balang araw ay magkakaroon rin siya nito at makakaahon rin sila sa hirap. Ngunit ang kanyang kaibigan ay hindi na kailanman magkakaroon ng buong pamilya kahit gaano pa karami ang kanilang pera. Kaya naman pagka-uwi ni Elmar ay agad niyang hinanap ang kanyang ama't ina. Niyakap niya ang mga ito ng napakahigpit at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga sinabi na masasakit at hindi maganda sa kanyang magulang. Nay, Tay, patawarin niyo po ako sa lahat ng pang-insulto ko sa inyo. Maling-mali po ako doon. Sana po ay mapatawad niyo pa rin po ako. Hindi na po ako ulit. Mula po ngayon ay mas pagbubutihan ko na po ang pag-aaral ko para po kapag nakagraduate na po ako at nagkaroon ng magandang trabaho, hindi na po si tatay mamamasada ng jeep. Pati po kayo, Nay, hindi na po kayo maglalabada, sabi na Elmar sa kanyang mga magulang. Hindi naman napigilan ni Mang Simon ang hindi mapaluha dahil sa sinabi ng kanyang anak. Natutuwa siya dahil natauhan na ito at narealize ang kanyang pagkakamali. Minsan sa ating buhay,
Marami tayong katanungan sa ating mga sarili. Marami tayong gusto at marami tayong mga sana. Dumadating pa nga sa punto na naiinggit tayo sa ating kapwa sa buhay na meron sila. Ngunit palagi nating tatandaan na sa bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong pinagdaraanan sa buhay. Isipin na lamang natin na ang buhay na inaayawan natin ay ang buhay na pinapangarap ng iba. Kaya dapat na ipagpasalamat na lamang natin kung ano ang meron tayo at magpursige na lamang tayo sa buhay upang makamit natin ang ating mga pinapangarap.